Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong musikkerong kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, meron akong kwento para sa inyo. Pero syempre, bago natin simulan ang ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna, handa na ba kayo? Abay, magaling kong ganun. Ang tanong ko sa inyo mga bata, ano kaya ang gagawin ng inyong mga magulang kung kayo ay mapunta sa panganib? Aba, syempre, kayo ay tutulungan at poprotektahan ng inyong mga magulang. At tama yun. Pero isa pang tanong ko mga bata, kayo rin ba ay kaya nyong protektahan ang inyong mga sarili? Aba, tamang-tama. May kinalaman niya sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Hindi Mo Makakagat Ang Aming Palikpik. Ito ay kwento ni Laida Audi at guhit ni Hanan Al-Karargi at hatid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Sa isa na namang panibagong araw, si Inang Sil at ang kanyang mga anak na sina Fresh, Mesh at Shesh ay magkakasamang nakaupo. Ang mga anak ay umiindayog at sinasabayan sa pagkanta ang kanilang ina. Inom kami ng inom ng gatas mula kay ina. Ito ay puno ng taba. Trarararat, trarararat. Ang balat namin makinis at ang katawan ay makisig. Dahil sa buntot at palikpik, kami ay magkakasama at nananalo. Baliwala kung ito man ay baliin o kaya ay uso. Hanggat nakakainom lang kami ng gatas ni ina. Gatas na puno ng taba. Trarararat, trarararat. Napasulyap si Inang Sil sa kalendaryo sa dingding. Sa susunod na buwan na ang karawan ng kanyang mga anak. Ngunit namumutla siya at alalang-alala. Bakit kaya? Siya ay nag-aalala dahil ito ang unang araw ng kanyang mga anak sa tubig. Nababahala siya na baka kainin sila ng pating. Naaalala niya ang panahon na siya ay nakagat sa palikpik ng isang puting pating noong siya ay bata pa. Mas nangamba siya nang makita ang mga anak na naghahanda sa selebrasyon para sa kanilang kaarawan. Nag-isip siya ng nag-isip at sa wakas, nakabuo siya ng isang idea. Tinipon niya ang kanyang mga anak upang sanayin. Kailangan nilang palakasin ang kanilang mga palikpik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngunit nagmamadali ang mga bata. Tumakas ang mga ito at lumusong sa tubig. Nagmamadaling iniahon ng Inang Sil ang mga ito. Hindi pa kayo pwedeng lumusong sa tubig. Kailangan niyo pang patalasin ang inyong mga ngipin. Gusto niyo ba ng matibay na ngipin? Sabi ng Inang Sil. Opo! Pinatalas ng mga ito ang ngipin nila at nilinis. Sinubukan nilang umagat ng kahit ano. Kagat, kagat, kagat. Pero, ang makukulit na anak ay lumusong uli sa tubig. Nagmamadali silang iniahon ng kanilang ina. Hindi pa kayo pwedeng lumusong. Kailangan nyo pang mag-aral lumangoy, angat, lubog sa tubig. Langoy, pakanan, langoy, pakaliwa. Si Fresh at Mesh ay handa ng lumangoy. Pero, nasaan si Shesh? Tumalo na si Shesh sa tubig. Ina! Fresh! Mesh! Tignan nyo! Marunong na akong lumangoy. Susunod na sana ang kanyang mga kapatid nang biglang lumabas ang isang malaking pating. Napasigaw ang Inang Sil. Pating! Yan ang pating na kumagat sa aking palikpik. Diyan lang kayo. Huwag kayong lulusong. At nagmamadali nitong sinagip si Fresh. Pero napakalapit ni Fresh sa pating.
Hindi maitulak ng inang Sil ang pating gamit ang kanyang palikpik. Kaya't tinulungan siya ng kanyang 3 anak. Inikutan nila ang pating at lumangoy papalayo sa ngipin nito. Nalito ang pating, kaya't umalis na lang ito. Hinabol ng 3 batang silang pating at nagsabi, "Huwag mo na subukan pang lumapit muli sa amin! Hindi ka mabubusog sa amin! Kapag iyong sinubukan, makikita mo ang kaya namin gawin!" Niyakap ni Mama Sil ang kanyang mga matatapang na anak. Siya ay talaga namang bumilib sa kanila. Lumangoy ang mga ito at nanghuli ng madaling isda at pusit. Bumalik ang mga ito sa pangpang at nasurpresa. Ang kanilang mga kasamahan ay naghanda para sa kanilang kaarawan. Sila ay nagkantahan. Masarap at mataba ang aming mga isda. Masarap itong kainin. Pinoprotektahan namin ang aming mga sarili. At wala kaming pakialam kung pating, balyena o oso pa yan. At dyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At tandaan lang din natin na dapat lagi natin susundin ang utos at bilin ng ating mga magulang. At syempre, kung tayo naman ay mapunta sa panganib bilang magkakapatid, ay dapat tayo ay laging nagtutulungan. O paano? Hanggang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong musikerong kwentistang si Kuya James na nagsasabing, mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. Paano? Hanggang sa muling kwentuhan, paalam!